Good everyone. So I will just tell some announcements when it comes to this page. So um first and foremost, so since the Lord has told me more things about the future, so I will extend my this series break for one more week. So this is going to be from November 7 to November 10. Akala ko naman October pa. So, kailangan ng gumising konti, no? Ang bilis ng panahon. So, it's already 2024, folks. So, sabi ni Lord, tapon nyo na yung New Year's wish nyo. Ayan, susunod ko pang i-discuss yung New Year na yan. So, if you know the history kasi, kaya nga nagka-April Fool's Day, dati kasi ang New Year is around spring. Tapos, yung Catholic Church, ginawa nilang January 1. Dati kasi ang New Year is starting on the spring. So, shout out sa mga bansang tropic like the Philippines that does not have a winter season. So kung walang winter, syempre walang spring. Ang sabi dito is ano lang daw, dry season at saka wet season. Rainy season at saka dry season. Yun lang naman yung ating mga events dito. So, the rest is wala. Ayun, so kaya nga ayaw ni Lord ng New Year kasi there's no such thing as New Year. Wala namang New Year sa heaven. Everything is new. So, yan, i-discuss ko rin sa inyo yan kung bakit ayaw ni Lord ng ganyan. So, and then, hindi ko pa na-discuss pala, ano ba yung ayaw ni Lord sa mga ministries, ayaw ni Lord sa music, sa arts, ano ba yung mga ayaw niya when it comes to that. So, I will discuss that. So, and then, about the second awakening, sige, i-discuss ko sa inyo to. Nagkaroon ng Great Awakening dati. So, sabi ni Lord around 2027 or basta matapos yung Year of Vindication. So, magkakaroon ng Great Awakening ulit. So, in the midst of the war, kasi war season kasi, so magkakaroon ng World War 3, gano'n. So, yes, magkakaroon ng Great Awakening. So, i-discuss ko yan on the next week's video. So, mahaba yung magiging next week's video natin. So, marami pang in-announce si Lord, kagaya ng patotoo ng mga heroes, kung saan sina Jose Rizal, saan sina Andres Bonifacio, ganun. Karamihan sa mga heroes daw nasa impyerno. So, sabi nga ni Lord, kung paano sila pinatay, ganun din sila pinapatay din doon. The thing is, it is much more worse. Halimbawa, si Jose Rizal pinatay sa barel, so ganun din yung pagpatay sa kanya palagi doon. Ganun yun. So, although I heard sa conspiracy theories na hindi naman do totoo yung nangyari doon. Pero sabi ni Lord, nevertheless, yung Mac na yon, yung Mac, kung totoo man yung conspiracy theory na yon, which is sabi ni Lord, totoo naman, is ganun talaga siya binabaril doon sa impyerno. So, ganun din. So, bakit karamihan sa mga heroes sa impyerno? Most of the heroes are used by Satan to pretend that there is a conqueror, there is a savior. Although, if you read the book of Judges, meron naman talagang ginamit sa Earth. Ang kaso kasi, karamihan dyan sa mga heroes na yan is ginaya ni Satan. Yung concept niyan is ginaya talaga ni Satan. So, abangan nyo yun, ha? Abangan ninyo yung mga announcement yan. And then, eto, konting hint sa music. So, marami sa kinakanta sa mga simbahan natin is galing kay Satan. Abangan nyo yun. So, pati kung gagawa ka ng sarili mong kanta, may mga patterns kasi na galing kay Satan. Konting hint, so, pag yung melody yung mas nangingibabaw over doon sa lyrics, that's one sign. That is one sign na it is not from the Lord. Kasi sabi ni Lord sa akin, the lyrics must magnify first before the music. Ganon ang rule niya. So, abangan nyo yun sa mga susunod kong kabanata. So, etong video na to is just for the announcements on
what God wants. Ayan. Susunod yan, magkakaroon na tayo ng mga psychological sickness. Yung kunwari, may gift of telepathy ka pero wala naman, magkakaroon tayo ng mga ganon eventually someday. So, psychological. And then, yung taong yun, kunwari, ibang tao yung nakikita mo, pero, kunwari, kaibigan mo, pero nakikita mo yung ex mo, ganon. Darating tayo sa mga ganong panahon na magkakaroon talaga ng mga psychological problems. And then, entering the robotics thing na, actually, si Siri nga, it's just a premonition of what is going to happen in the future. So, abangan nyo yung mga further developments about that one. So, there's a lot. Next is going to be what God wants in the next developments, kagaya ng World War 3. Hindi na nila tinatago. If you notice the developments about Israel, yung kinampihan ng Russia is yung kalaban ng Israel. Don't you notice the pattern? Yung US kumampi sa Ukraine na sinusubukan daw i-claim ng Russia. But if you really notice about it, so the main enemies here are not really Ukraine, Russia, no. It's not about Israel over Palestine, no. The main rivals here are the US and Russia. Yung Cold War is not yet done. Parang pasimple-simple lang silang gumagalaw dyan, pero the Cold War is still on. World War 3 is going to be BRICS and G7 nations. And yung mga susunod pa. So, probably, the Ukraine thing is still not over. It's just subsided to the main media, but it's still there. Israel is still there. The issue of Afghanistan is still there. What's next? What's going to happen in the future? So, kagaya ng ASEAN. Ang nakikita kasi nila sa ASEAN is going to be a premonition of the EU. If you remember EU, that is how the ASEAN will go in the future. So, they will be one currency, they will be, although kung napansin nyo, different languages pa rin, but the currency is one. Most of the trades are in one money, so everything is going to be free. I have went there once, so pag nandun ka na, for example, if you're going to France to Italy, so the restrictions are not, it's almost nothing. Hindi na nga chinecheck ng mga passport, lalo na yung mga kunwari pupunta lang sa train, ganun. Kung sa airplane, yes, medyo mahigpit pa rin, titignan pa rin. Pero I notice kasi, may sariling pass na yung mga EU citizens. So, napansin ko, ang bilis lang nila sa pila. Siguro nung napansin ko, parang mga 10 seconds, 15 seconds, tapos na, tinignan lang yung passport, tapos bang! Stamp na. Pag nag-train ka, lalo na. Wala nang basta titingnan nila doon yung ticket papunta, kunwari, for example, if you're somewhere in Italy, so titingnan ng guard yung pass, yung mo, ticket mo, yung iba nga nasa cellphone na. So bang, swipe sa swipe doon sa machine, no? Tapos ayun, sakay ka na. Wala nang wala nang passport pag nag-train ka, or sa bus, ganito napansin ko. May mga, for example, if you are on a different country, kasi sa Pilipinas kasi matubig. Matubig kasing bansa ang Pilipinas, so hindi nyo maramdaman masyado to, no? Sa bus, pagka dadaan ka ng border, okay. Tingin-tingin, pagka kunwari EU citizen ka, parang sisilipin lang, okay, tapos. Pero pag ibang lahi, parang i-double check pa nila. So, ano yung kinalaman nito sa sinasabi ko? So, ganoon din mangyayari sa Philippines at saka sa ASEAN countries. So, darating tayo doon sa panahon na isang currency na lang, tapos super luwag na ng immigration. If you notice sa mga nakalipad na ng ASEAN countries, meron ng sariling area ang mga ASEAN passports. Meron na po.
For example, I went to Brunei before. So, meron ng talagang area for ASEAN passport. So, ano kina naman to sa sinasabi ko? This time, it will be acting as the next EU. Will be as a powerhouse as the EU? Sabi ni Lord, yes. ASEAN countries will rise. Because the ASEAN countries are the only ones that are less evil. Although wala namang perfect sa mundo. They are more obedient towards what is good. What is good or what is ano na lang. Kasi sabi ni Lord, most of the ASEAN countries are not really into the Lord. Karamihan naman sa ASEAN countries, Buddhist, Islam, o sige, kahit sabihin na natin wag lang sa ASEAN, pati na rin sa ibang countries ng East Asia. Like China, Japan, Hong Kong, Taiwan. Most of the citizens there are good. I mean, they're not really delinquent citizens. So, it looks delinquent kasi because of the authorities that is in front of them. But, in reality, most of the people there are good. They obey what is right. About North Korea, inulit ko na to. So, darating tayo dun sa panahon na mag-iisa ulit ang Korea. Ito na naman tayo. Speaking of which, so may digmaan. May ano kasi yan. Hindi kasi tayo basta-bastang North Korea, South Korea. Hindi. May gumagatong lang dyan, sabi sa akin ni Lord. May gumagatong lang dyan. Tingnan mo yung tingnan mo yung North Korea, sa nakaano yan, sa nakaangkla yan. Di ba sa China? Yung South Korea saan? Sa US. Oh. Eh di ba parang may gatong yung Amerika dyan at saka yung may gatong yung BRICS at saka yung G7 sa Korea? Kaya nga, most of the citizens there do not like the splitted Korea. Sabi sa akin ni Lord, yung mga BRICS tsaka sila talaga yung may kasalanan dito. Ayan, i-discuss ko sa inyo on a future video. So marami pa pala. Marami pang isiningit si Lord sa akin kagaya ng paano ba gagamitin ni Satan yung ulap, paano ba gagamitin ni Satan yung mga hayop sa mga susunod na digmaan. Basta marami pa yan. And then, paano niya pa mamanipulahin yung tao? Kasi nakikita niyo, darating tayo sa panahon, yung mga tao mai-inlove sa robot. Yung bestiality, yung sinasabi niya yung tao magkakagusto sa hayop, it will be normal. Pedophilia will come. Although may ilang cases na ng pedophilia, pero sa susunod na panahon, it will be as normal as the LGBT community. So, abangan yon. So, yun lang naman. Ito lang naman yung mga announcements ko when it comes to the Sermon Series break. It will be extended for at least 2 more sessions. It might be 3. Yan. So, didiscuss ko rin sa inyo dati, pati yung New Year's resolution ay dapat na ninyong itapon. Kasi most of the time, sabi ni Lord ay, wala naman po talagang nangyayari sa New Year's resolution. So, yun lang naman yung video ko ngayon. So, kita-kits sa Tuesday. God bless.